mag-acquire pa rin kayo or kumuha ng UAC. Dahil padami ng padami ang mga OFW na nagsishare ng mga taga-Saudi, United Kingdom, Hong Kong, Japan, at sa Taiwan. At pati dito sa Dubai. At yung iba guys ay hindi na nabanggit kung saang bansa sila. Na sinasabi daw sa Polo Office nung nagpa-verify sila ng kontrata na hindi na daw tatanggapin ang UAC sa immigration. At OFW pass na daw ang kailangan. Kaya ang ginawa ko ay nag-message ako sa DMW para kumpirmahin ito. At pinatanong ko din sa immigration sa mga OFW na kakabalik lang sa ibang bansa. At ang reply nila ay UAC pa rin ang gagamitin base sa reply ng taga DMW at sa sinabi sa immigration. At UAC pa din nga ang hinanap sa mga OFW kahit yung mga kakabalik lang ngayong araw mismo. Kaya bakit sinasabi ng mga taga-polo sa ibang bansa na hindi na tatanggapin ng UAC sa immigration, samantala ang DMW at ang immigration mismo ay sinasabi na UAC pa rin ang gagamitin pabalik sa ibang bansa. Kaya dito nagkakaroon ng pagkalito at pangamba ang mga OFW, lalo na yung mga walang alam sa online at meron ng hawak na UAC. So inaakala talaga nila na hindi na tatanggapin sa immigration ang UAC na hawak nila. So, ang pakiusap ng mga OFW sa Polo, sa DMW at sa Bureau of Immigration ay maglabas na lang kayo ng panlahatang anunsyo na iisa lang ang sinasabi. Hindi yung paiba-iba dahil nagdudulot lang ito ng pagkalito. Handa naman sumunod lahat ng mga OFW basta may formal na anunsyo at para may basihan ang lahat. Para maiwasan na din na may mangyari pang papabalikin sa POA desk para kumuha ng UAC. Kung kailan nakapila ka na ng lampas 1 oras, pero pinabalik ka dahil nga OFW pass ang dala mo, pero UAC pa rin ang hinanap sa immigration. So, ang mga sinasabi ng mga taga-polo sa ibang bansa ay magdudulot ito ng pagkalito na sinasabi nila na hindi na tatanggapin sa immigration ang UAC. Pero ang sabi naman sa immigration at mga taga-DMW ay UAC pa rin ang gagamitin ng mga OFW na babalik sa ibang bansa. Though may mga immigration officer na rin ang naghahanap ng OFW pass, pero mas priority pa rin nila ang UAC. So hinahanap pa rin nila ang UAC kahit ipakita mo ang iyong OFW pass. What? So yun nga guys, ang pakiusap natin sa mga taga-gobyerno ay maglabas sila ng panlahatang anunsyo na iisa lang ang sinasabi. Kung UAC pa din ba ang gagamitin or OFW pass na. Pero gaya ng sinabi ko guys, ang reply or latest reply ng DMW at ang latest na sinabi sa immigration ay UAC pa rin ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa. Kaya ngayon, imbis na isa lang yung iisipin mo na UAC lang, ay pati yung OFW pass ay pinangangambahan mo na rin dahil nga sa sinasabi ng mga taga-polo na hindi natatanggapin ang UAC sa immigration. Kaya guys, kapag pabalik kayo sa ibang bansa at may katanungan kayo at pangangamba, ay dumaan na lang kayo sa POA desk sa loob ng NAIA at bukas sila 24 oras at just in case man na wala pa kayo UAC or OAC exemption ay pwede kayo magpa-print sa kanila. Mas maigi na sigurado kaysa pagpabalik-balikin pa kayo. Lalo na't marami pa rin OFW na naka-red ang kanilang OFW pass pero valid naman ang kanilang UAC at nakabalik naman sila sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At kapag may mga bagong update ay gagawan ulit natin ng video. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!